Panginoon po na aming Diyos na Yahuwah, maraming salamat po sa patuloy mong pag-iingat sa amin. Hindi mo po kami pinababayaan sa araw-araw ng aming buhay. Katunayan hanggang ngayon taglay namin ang aming hiram na buhay at lakas. Higit sa lahat ang dakilang karapatang tumawag, maglingkod sa iyong banal na pangalan. Amang banal, patawad po sa lahat ng aming mga pagkukulang. Ama, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan upang nang sa ganang maging karapat dapat po kami sa iyong banal na harapan. Amang banal na Yahuwah, mag-aaral po kami ng iyong mga katotohanan. Maaari po ba ipagkalob sa amin ang mga katangiang aming kailangan? Buong linaw naming maunawaan ng mga aral na aming tatanggapin sa lalong ikatitibay, ikatatatag ng aming mga paglilingkod sa iyo. Amang banal, patnubayan mo po ang aming kapatid na maguguna sa amin. Pagkalob sa kanila ang katalinuhang nagmumula sa iyo.
Ipahiram po sa kanila ang lahat ng katangiang kanilang kailangan. Panang sa ganon, buong liyon nilang maituro sa amin ang iyong mga salita. Lahat po kami makinabang sa lalo pang ikatataas na uri ng aming mga paglilingkod sa iyo. Amang banal, narito, dala rin po namin ang aming mga handog na aming isinimpan. Manong pakibasbasan mo po ang mga magamit sa kanyang kaukulan. At pakibasbasan mo rin ang mga kinabubuhay namin ng iyong mga anak. Pagkaloob sa amin ng mga biyaya na aming kailangan, upang di lamang meron kaming pangpastustos sa aming mga pangangailangan, lalo tigit sa lahat sa ganito namin ginagawang mga paghahandog sa iyo. Mang banal, buo po ang aming pagsampalataya na dinirinig mo ang aming mga panalangin. Pinatawad mo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ang lahat ng ito'y buong galang naming hinihiling sa iyo, sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Yahusha na aming tagapagligtas. Amen. Mga mahal na kapatid, napakahalaga sa atin ang tayo ay makinig po ng mabuti sa ating po nagagawing pag-aaral ng napakahalagang mga aral na ito, lalo na po sa ating panahon. Meron pong kasabihan ng sabi, the youth is the hope of our nation. Itong phrase na ito, itong pariralang ito, ang sabi nga, the phrase, the youth is the hope of our nation, is most commonly attributed to Dr. Jose Rizal, a Filipino national hero, who popularized the phrase during the late 19th century, during the Philippines' struggle for independence from Spain, making it well known, saying, within that period of time. Ang makatwid yan pong kasabihan, the youth is the hope of our nation. Ang mga kabataan, ang pag-asa ng ating bansa. Ang orihinal na nagsalita po ng pariralang yan ay ang ating dakilang bayani, si Dr. Jose Rizal, noong late 19th century. Pero alam niyo na itong kasabihang yan ay maganda noong mga panahong yon. Pero sa panahon po natin, ang henerasyon ngayon ay kadalasang kulang sa respeto sa ibang tao, maging sa kanilang mga magulang. Maraming kabataan ang sa panahon natin ay kanilang pinag-aalinlanganan kung dapat ba nilang alagaan o kaya ay lingapin ang kanilang mga magulang habang sila'y tumatanda. Bakit po laganap ang tanong na ito sa mga kabataan ngayon? Ang kasulatan ay nagbibigay po ng tugon o sagot kasi kulang sila sa kaalaman tungkol sa karunungan ng ating Panginoon Diyos. O kung alaman nila, binabaliwala nila ito at sila po'y nakikiayon sa makabundong paraan at kaisipan ng mga kabataan. Sino po ang may pananagutan sa pagpapaalam sa ating mga anak na maging pamilyar na kung ano ang nais ni Yahuwah na maging sila? Ayon po dito sa Deuteronomio ay mababasa natin ito mga kapatid sa 6 at sa Efeso. Huwag ninyong kalilimutan ang mga utos na ito
na ibinigay ko sa inyo ngayon, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag kayo nasa inyong mga bahay at kapag naglalakad, kapag nakahiga at kapag babangon kayo. Itali ninyo ito sa inyong mga braso o ilagay sa inyong mga noo bilang paalaala sa inyo. Isulat ninyo ito sa mga hamba ng inyong mga bahay at sa bukana ng pintuan ng inyong mga lungsod. At kayo namang mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo. Sa halip palakihin ninyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Mga kapatid, kanino hong obligasyon na ipaalam sa ating mga anak ang tungkol sa Panginoon Diyos, sa kalooban ng Panginoon Diyos? Para sila po ay maging pamilyar. Diyan po sa binasa natin ang inaatasang po riyan ay walang iba, kundi tayo na mga magulang. Diyan po ay maliwanag na sinasabi na ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan yung tungkol sa Panginoon Diyos. Sa bahay, pag naglalakad, nakahiga, sa lahat ng pagkakataon nakasama natin ang ating mga anak. Pero ang sabi pa diyan sa Efeso, kayo namang mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo. Turuan natin ng aral ng Diyos. Turuan natin ang ating mga anak tungkol sa Diyos at sa kay Yahushua, pero huwag natin pong payagan naman na sa ating pong pagtuturo sumusobra naman. Paano sumusobra? Nagiging nager tayo, nagiging makulit ang magulang. Di ho ba? Yung anak natin, mga anak natin, tao din po yun na may damdamin. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama naman ang loob ng ating mga anak. Manapa, anong dapat gawin? Palakihin ninyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Alam nyo, ayon po sa isang author, no, nang pinagmulan nito'y focus on family, tumuon sa pamilya. Ang sabi, sang-ayon ako sa isang mananampalataya sa Biblia na nagsabi, ang pagkakaroon ng positibo, matatag na mga katangian ng pagkatao ay dapat dumaloy ng direkta mula sa espiritual na pag-unlad. Kaya itong mga aral na itong binabasa natin, spiritual yan di ba? Ang mga pagtatangka na sanayin ang isang bata na maging mabuti ay magiging medyo walang kabuluhan yon at magkakaroon lamang ng limitadong tagumpay kung ang batang yun ay walang personal na kaugnayan sa Diyos at walang pangunahing pag-unawa sa kanyang pagmamahal at katarungan. Yung ating alam na sa akala natin bilang magulang ay kabubuti ng ating mga anak. Alam nyo, yan po ay kailangan din pero hindi sapat po yun kung ang mga anak natin ay hindi natin hinuhubog sa mga bagay na makadiyos. Hindi po ba mga kapatid? Kaya nakalulungkot sapagkat sa Amerika lamang po maraming mga pagpatay, yung active shooting ng involved ay mga kabataan. Yan po'y laganap. Sa Amerika lang ay mahigit sa 100 na mga kaso na mga involved sa pagpatay ay mga kabataan. Ang pinaka-latest nga po ay itong nangyari diyan po sa kalapit namin sa Jacksonville. Di po ba? Ang nangyari po ay nakapatay siya ng 2 teacher, 2 estudyante at 9 na nasugatan. At alam ba ninyo na sa balita ay isa kasamang inaresto at sabi nga ay kinasuhan ang kanyang ama. Kaya mga kapatid, itong panahon natin ay panahon na mas higit na kailangan ang mga anak natin, maging ang ating mga apo, ay lalong mahubog sa mga salita po ng Panginoon Diyos. Pero bago natin payuhan at gabayan ng mga aral ng Diyos ang ating mga anak, kailangan muna na makita sa atin bilang mga ama o ina ng ating mga anak na tayong unang natuto. Di po ba? Huwag tayong matulad doon sa kasalukuyang pangyayari diyan po sa bandang Atlanta. Ngayon mga kapatid, bakit po
nais ni Yahuwah na ating Diyos na ituro po natin sa ating mga anak ang natutunan natin sa Kanya. Basahin po natin ang nakasulat dito po sa aklat ng Awit. Next slide. Ganito po ang ating mababasa. Next slide. In the book of Awit, ayan. Ang mga anak ay pagpapala at gantimpalang mula sa Panginoon o kay Yahuwah. Bakit kailangan po na ating pong turuan na mga bagay na aral ng Diyos, spiritual na mga bagay, maging pamilyar yung ating mga anak sa mga aral po ng Diyos? Kasi ang mga anak po ay pagpapala eh. Hindi po ba? Kaya may mga magulang, magbagong asawa, magbagong kasal, gustong magkaanak eh. Sapagkat ang mga anak per se, pagpapala po yan. At hindi lamang yan. Ang sabi pa, at gantimpalang mula sa Panginoon. Alam naman natin na ang nagbibigay ng anak, ang lumalalang sa tao, ang Panginoon Diyos. Ang mag-asawa, kasangkapan lamang, di po ba? Kumot ang mga anak ay gantimpalang mula sa Panginoon Diyos, yan ay dapat nating ipagpasalamat yan. Di po ba, mga kapatid? Kaya anong dapat nating maintindihan din yan? May dahilan kaya tayo binigyan ng mga anak na Diyos. Regalo ho yan. Gantimpala po yan na galing sa Panginoon Diyos. Kumot yan ay regalo na galing sa Panginoon Diyos, anong ating tungkulin? Gawin natin at ituring natin na ang ating mga anak ay dapat pangalagaan ng buong pag-ibig at may buong kabanalan. Bakit? Regalo sila ng Diyos eh, di ho ba? Paano natin malalaman na yung binigyan ng regalo ay pinahahalagahan niya yung ang nagbigay sa kanya ng regalo? Pinahahalagahan niya yung regalong ibinigay sa kanya. Di po ba? Siguro nga po yung iba sa atin, pag binigyan tayo ng mga souvenirs ng ating mga acquaintances, mga kaibigan o mga mahal sa buhay, ay hindi na ho natin, kung yan ay isang bagay na sabi nga makakain, ang iba siguro pinipreserve na lang eh. Ang iba inilalagay na lang po sa dapat kalagyan para maging souvenir. Bakit? Mahalaga sa kanya eh. Kaya yung regalong yon ay nagpapatunay na iniingatan niya, mahal niya yung nagbigay. Kaya yung ating pagpapabaya sa ating pagtungkulin para alagaan ang ating mga anak, imulat sila sa mga bagay na espiritual, mga mahal na kapatid. Kahayagan po yun na hindi natin pinapahalagahan ang Diyos na nagbigay ng regalo sa atin. Yung mga anak na ibinigay sa atin. Kaya mga kapatid, hindi sapat na ating kausapin ng ating mga anak. Mahalagang ikwento sa kanilang kasaysayan ng Biblia, di po ba? Tungkol kay Adan, tungkol kay Eva, Haring Solomon, sa Panginoong Yahushua, sa mga apostol. Pero mas mahalaga po na dapat nating ipaunawa sa kanila na magbasa sila. Di po ba? Magbasa sila, matuto silang magbasa ng Biblia. Hindi sapat po na atin po silang kasama sa mga pagsamba. Di po ba? O sa pagsimba. Sabi nga sa ibang mga relihiyon. Kailangan po sa ating mga magulang ay wag nating itigil. Ano po? Pagdating kasi ng iba, ay pagka 18 anyos na yung anak ko, malaya na po siya. Yan po'y kultura ng mga iba't ibang bansa. Pero tayo, bagamat nasa edad na 18, pwede na siyang makapagdesisyon. Pero sa atin po na mga magulang sa loob ng Iglesia ni Yahushua, hanggat sila'y dalagat binata, at kung hanggat gusto nilang makasama natin sila sa bahay, hayaan natin. Mas masarap po yun eh. Di ho ba? Nakasama sila. Kasi alam nyo, ang sabi nga, malalaan lang natin na mahalaga sa atin ang isang bagay pag wala na sila eh. Yung lang mapalayo, yung anak natin sa atin malungkot tayo eh. Di ho ba? Bilang magulang. Totoo po yun eh. May anak tayo na nasa malayo sa atin, di laging kasama. Kaya habang sila po ay lumalaki, dapat po natin sila na hubugin sa pagmamahal sa Diyos. At kapag ang mga anak natin ay natuto na magmahal sa Diyos at magpahalaga sa mga aral ng Panginoon Diyos, tiyak po na ang kanila pong paggalang sa mga magulang ay uusbong at lalong lalago.
Kaya huwag nating itigil po ang ating pagpapayo at ating paggabay sa ating mga anak. Kahit matanda na po sila, hangga't buhay tayo, kahit may pamilya na sila, mga kapatid, paano natin matitiyak ng ating mga anak ay magiging tunay na makadiyos sa kanilang pagtanda? Paano tayo magsisimula? Pakinggan po natin ito. Next slide po, sa Aklat ng Kawikaan. Ituwid mo ang iyong anak habang may panahon pa. Kung hindi mo siya itutuwid, ikaw na rin ang nagpahamak sa kanya. Kaya mga kapatid, maliwanag po sa ating binasa na ang ating pong mga anak ay dapat nating ituwid. Bakit? Wala naman pong perpekto di po ba? Habang lumalaki yung ating mga anak, nakagagawa ng mali. Habang may panahon pa, ituwid natin. Kaya ang pagtutuwid po, ang pagtutuwid at pangangaral sa ating mga anak mula po sa pagkabata. Mula po sa pagkabata. Pagka sila'y nahubog sa mabuting gawa, lumalaki sila na ang kanilang nasusunod ay yung kalooban ng Diyos. Hindi ba napakasarap nun na ating mabalitaan yung mga anak natin na gumraduate, na mayroong pong, sabi nga, with high colors, mayroon silang mga natanggap na extra na tropeo o kaya medalya na sila po ay nag-excel sa kanilang pag-aaral. Alam ba niyo kung anong sama kung hindi natin sila huhubugin mula pa sa pagkabata? Ang sabi, ikaw na rin ang nagpahamak sa kanya. Ikaw na magulang na hindi gumagabay at nagtutuwid sa kanyang mga anak. Ikaw na rin ang nagpahamak sa anak mo. Ano pa sabi ng Apostol Pablo? Kayo namang mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo. Sa halip, palakihin ninyo sila na may disiplina at turuan ng mga aral ng Diyos. Bilin talaga sa atin po yan. Nakalulungkot po, no? Nakita ko po ang mugshot noong bata na pumatay. 14 years old lang po bata pa pero natuto siyang 13 anyos pa, may banta na siya Ayon sa balita, di ba, na may gagawin siya. Yung planong yon, pagdating niya ng edad na 14, ay naisagawa po niya yon. Damay pati yung magulang. Bakit? Sapagkat hindi niya tinuruan yung anak niya. Di po ba? Gusto ba nating matulad sa ganon ang ating mga anak? O kaya tayo bilang magulang madamay sa gawang masama ng ating mga anak? Ayaw natin po nun. Ang ibig natin ay isang mapayapang buhay. Buhay na masaya na ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. Di po ba mga kapatid? Kaya mula pa sa pagkabata po, atin nang ituwid at gabayan ng ating mga anak. O wag na wag naman yung tayo nagiging makulit alam naman natin yung makulit na magulang di po ba? Parang ika nga ay walang tigil na patak ng ulan. Nabibingi yung anak din natin Sasabihin siguro ng ating mga anak, "Nanay, tatay, ilang beses niyo na pong sinabi sa akin po sa loob ng isang araw." Nagiging din sila, nagre-react, may damdamin din po kasi yung mga anak natin di ho ba? Kaya maaaring sabihin ng mga magulang, yan nga po ang dahilan kung bakit hindi ko pinapalo yung anak ko Bakit? Kasi ang sabi, mahalin, alagaan, pangaralan, kaya ayaw ko na po silang saktan. Ang tanong po mga kapatid ay ito, masama ba na ating disiplinahin ang ating mga anak? Yung konting spanking, sabi nga po sa Ingles. Pakinggan po natin next slide. Ito ho nakasulat. Aklat po ng Kawikaan. Ganito sa 23, next slide, ito nakasulat, huwag kang magpapabaya sa pagdidisiplina sa iyong anak. Ang tamang pagpalo ay hindi niya ikamamatay, kundi makapagliligtas pa sa kanya sa kamatayan. Mga mahal na kapatid, masama ba na sa ating pagdisiplina sa mga anak natin? Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagpapayong verbal, hindi ho sila natututo. Masama ba yung spanking o pagpalo? Ba hindi ho. Ang sabi, ang tamang pagpalo ay hindi niya ikamamatay, kundi makapagliligtas pa sa kanya sa kamatayan. Kaya mga kapatid, huwag nating iurong yung pamalo. Sa puwit lang natin sila papaluin. Huwag po sa ibang bahagi ng katawan, mga kapatid. Di ho ba?
Kaya ang pagdisiplina sa ating mga anak, napakahalaga po nun. Kailangan din natin sila na paluin kung kailangan po. Pero habang sila'y lumalaki, siguro sasabihin natin, "Anak, nung bata ka pa, pinapalo kita. Salamat natuto ka, pero ngayon malaki ka na. Hindi na kita papaluin, papayuhan na lang kita." 'Di ba? Yan na lang ang magagawa ko bilang nanay mo, bilang tatay mo. Huwag naman po yung pagdisiplina na ang mga anak natin ay sabi nga, aping-api, na yung galit ng tatay at nanay sa problemang pampamilya, nagkamali yung anak dahil sa galit ay ikaw ang pinaghigantihan yung anak. Huwag namang gano'n. Kawawa naman ang ating ang mga anak natin, 'di po ba? Parusahan natin sila dahil sa ito ang gusto ng Diyos, hindi dahil sa gusto nating saktan ang ating mga anak. Ano pa sabi ng Biblia? Ano pang dapat isaisip naman ng mga anak? Ito naman ang dapat isaisip ng mga anak. Aklat ng Kawikaan, next slide. Maaga siyang gumigising upang ipaghanda ng pagkain ng kanyang pamilya. Masipag siya. Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng ama? Yan naman po dapat na maging madinig na mga anak. Kailangan yung disiplina. Di po ba? Sino bang wikang anak ang hindi dinidisiplina ng ama? Maging tayo sa ating pagiging iglesia ni Yahushua. Ang ating amang si Yahuwah napakabait Sinasabi natin ito sapagkat damang-dama natin ang kabaitan ng Diyos. Pero magpadisiplina kayo mga kabataan. Tayo dinidisiplina ng Ama pagka tayo nakagagawa ng mali. Di ba? Damang-dama natin yun. Ang pagpalo sa atin ng Diyos at saka tayo ay lumuluhod at nagsasabi, "Ama, salamat po. Pinapaalalahanan mo ako para ako'y huwag mapasama." Bakit dapat nating igalang ang mga magulang, lalo yung ina? Ang sabi, maaga siyang gumigising upang ipaghanda ng pagkain ng kanyang pamilya. Masipag siya, lalo yung nanay natin. Maaga pa, kahit puyat yun, gigising yun. Ipaghahanda ng pagkain ang kanyang mga anak. Hanggang sa mabihisan yung mga anak, patungo sa eskwelahan. Pagkatapos ay may gawaing bahay naman ang nanay. Naku, mahalin natin ang nanay natin. Kayo na mga may nanay pa, mahalin po ninyo. Sapagkat sa katulad ko nga, nailibing yung tatay at nanay ko hindi ko nasilip. Dahil sa ministro ako doon sa aking pinanggalingang reliyon. Kaya habang nandiyan po ang tatay at nanay ninyo, mahalin po ninyo. Ipadama ninyo ang paggalang, pagmamahal. Huwag ninyo silang baliwalain. Na kapag sila ay may sinasabi sa atin o sa inyo, pakinggan ninyo ang daing nila. Marami sa atin ang nakaranas ng iba't ibang sitwasyon sa buhay, di po ba? Pero kitang-kita natin ang sakripisyo ng ating nanay. Opo, dumarating sa panig natin bilang mga anak. Ako bilang isa, naranasan ko yun. Nakikita ko yung nanay ko pagod na pagod. Tatay ko ganun din. Sabi ko nga, paano ko sila matutulungan? Gusto ko pagdating ng panahon, guminhawa ang tatay ko, guminhawa naman ang buhay ng nanay ko. Ganun po ang dapat na makita sa mga anak. Concern, pagmamahal, paggalang sa mga magulang. Bakit? Sapagkat sila'y mahal ng kanilang mga magulang. Sino pong isa sa magandang halimbawa ng isang ina na nagsakripisyo ng malaki para sa kanyang anak? Next slide po. Ganito nakasulat. At ang asawa ni Amran ay si Jochebed na mula naman sa pamilya ng mga Levita. Ipinanganak si Jochebed sa Ehipto. Sina Amran at Jochebed ang mga magulang ni Aaron, Moises at Miriam. May isang tao mula sa lahi ni Levi na nakapag-asawa ng isang babae na galing din sa lahi ni Levi. Hindi nagtagal,
nagbuntis ang babae at nanganak ng isang lalaki. Nang makita niyang malusog ang lalaki, itinago niya ito sa loob ng 3 buwan. Pero nang hindi na niya maitago ang sanggol, kumuha siya ng basket na gawa sa halaman ng papyrus at pinahiran ng alkitran. Pagkatapos, inilagay niya ang sanggol sa basket at pinalutang sa tubig sa tabi ng matataas na damo sa pampang ng ilog ng Nilo. Nakatayo naman sa di kalayuan ang kapatid na babae ng sanggol para tignan kung ano ang mangyayari rito. Ngayon, lumusong ang anak na babae ng paraon sa ilog ng Nilo para maligo. Habang naliligo ang prinsesa, ang mga utosang babae naman niya ay naglalakad-lakad sa pampang. Nakita ng prinsesa ang basket sa matataas na damo. Maliit ito kaya pasensya na kayo, matataas na damo. Kaya ipinakuha niya ito sa isa sa kanyang mga utusan. Binuksan niya ang basket at nakita ang umiiyak na sanggol. Kaya naawa siya rito. Sinabi niya, isa ito sa mga sanggol ng mga Ebreo, sapagkat lumapit ang kapatid na babae ng sanggol sa prinsesa at nagtanong, gusto niyo po bang ikuha ko kayo ng isang babaeng Ebreo na magpapasuso at mag-aalaga sa sanggol para sa inyo? Sumagot ang prinsesa, sige. Kaya umalis ang kapatid ng sanggol at ah, pinuntahan ang kanilang ina at dinala sa prinsesa. Sinabi ng prinsesa sa ina ng bata, dalhin mo ang sanggol na ito at pasusuhin para sa akin. Alagaan mo siya at babayaran kita. Kaya kinuha niya ang sanggol at inalagaan. Nang lumaki na ang sanggol, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at itinuring siya ng prinsesa bilang tunay niyang anak. Pinangalagaan ng prinsesa ang bata na Moises dahil sinabi niya, kinuha ko siya sa tubig. Alam naman po natin ito di po ba? Ito'y tumutukoy sa ina nitong si Moises. Nandiyan ang pangalan, Jochebed. Alam niyo mga kapatid, bilang isang ina, mahalaga sa kanya ang kanyang anak. Pero nung panahon kasing yun ay hindi magandang sitwasyon Nanganganib ang buhay ni Moises. Kaya ang ginawa nitong ina, gaya ng ating binasa, kumuha siya ng basket, tinaanod niya. At yung kapatid ng sanggol na nandoon, nagmamasid at kung ano mangyayari. Naroon naman yung mga anak ni Paraon, yung prinsesa, at naglalakad-lakad yung kanyang mga utusan. Nakita niya ngayon yung basket na yun. Alam niya na yun ay Ebreo. Di ba? Hindi nila kalahi. Pero ang sabi nga niyan sa ating binasa, ay nilumapit yung kapatid ng sanggol at ang sabi, gusto ba ninyo na ako'y kumuha ng isang Ebreo para mag-alaga sa sanggol? Pumayag. At yun nga po, hanggang sa ito'y lumaki nang nagpasuso ang tunay na ina. Pero nang dumating na sa edad, ay kanyang dinala doon sa prinsesa, sa anak ni Paraon, itong si Moises, malaki-laki na, malaki na, may edad na, at sabi nga, itinuring ng prinsesa na tunay niyang anak. Anong ating makukuhang aral doon? Napakasakit doon Hindi man tayo si Jochebed na ina ni Moises, pero napakasakit nung ginawa ng nanay na yun. Pero anong aral ang ating makukuha po ron? Sinakripisyo niya ang kanyang pagmamahal, ang damdamin niya para lang maalagaan si Moises at huwag mapahamak si Moises. Nakita niyo ho ang pagmamahal ng isang ina? Ang isang ina ay nagpapakasakit, ang isang ina ay di bali ng kanyang, sabi nga ay isang tabi ang kanyang damdamin para sa kapakanan at kabutihan ng kanyang anak. Yan po ay si Moises.
Kita ninyo ang aral na ating makukuha po diyan sa isang ina na katulad ni Jochebed. Nagsakripisyo siya sa kabila ng mga hamon. Naging daan ito para mapanatili lang na buhay ang kanyang anak. Ang kwentong ito ni Jochebed ay nagpipinta ng isang matingkad na larawan ng isang tunay na ina na walang patid ang pagmamahal at ang kanyang pagmamalasakit. Di baling kanyang isang tabi ang kanyang gusto't kanyang damdamin. Ipinakikita nito ang lawak ng kahandaan ng isang ina para sa kaligtasan ng kanyang anak na si Moises. Ang pinakamatinding sakripisyo ipinakita sa kanyang desisyon na pabayaan ang kanyang anak para lamang matiyak na patuloy na ito'y mabuhay. Hindi na lang sa napakalaking sakripisyo at panganib na isinasagawa ng ating mga ina habang binubuhat nila tayo sa kanilang sinapupunan. Di po ba? Ilang buwan tayo sa loob ng tiyan ng ating nanay. Nang ipanganak tayo, iba't ibang mga sakit, upang pagpapupuyat, at iba't ibang kahit may karamdaman ng nanay natin, pinipilit pa rin at pinaprioritize pa rin niya ang kapakanan natin bilang mga anak. Totoo po yan, mga kapatid. Kaya kung sakripisyo din lang, mas malaki ang sakripisyo ng ating nanay kaysa ating tatay. Dahil po sa mga sakripisyo ng ating mga magulang, ano ang nais ni Yahuwah na gawin ng bawat bata para sa kanila. Pakinggan natin ang nakasulat dito po sa Colosas. Next slide po. Sa Colosas 3:20, ganito ang ating mababasa. Mga anak, sundin ninyo ang mga magulang nyo sa lahat ng bagay dahil kalugod-lugod ito sa Panginoon. Dahil sa mga sakripisyo ng ating mga magulang, lalo ng nanay natin, ano ang ibig ni Yahuwah na gawin ng bawat bata o mga anak? Kailangan po na sundin ng mga anak ang kanilang mga magulang sa lahat ng mga bagay. Ano yung lahat ng mga bagay na yon? Yung bagay na nakalulugod sa Diyos. Hanggat ang kanilang iniuutos sa atin at ang ipinakikiusap sa atin ay naayon sa kalooban ng Diyos, gawin natin. Bakit po? Pag sinunod natin, ano na idudulot nun sa Diyos? Nakapagbibigay lugod sa Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, pakinggan natin ang boses ng ating tatay at ng ating nanay. Huwag nating baliwalain. Huwag nating tularan ng kultura dito sa Amerika. Nang tawag nila sa kanilang nanay sa pangalan na lang. No? Minsan, nakikita ko yan sa korte. Sapagkat sa awa naman ng Diyos po ay tayo nakakapagtrabaho pa. Makikita niyo yung mga reaksyon ng mga bata towards sa kanilang mga nanay. Kaya yung nanay lumalapit sa amin bilang bailiff po. Sabi, talagang matigas ang ulo ng anak ko. Ano yun? Naidudulot sa magulang. Pagdaramdam. Sakit. Nakakalimutan na ng anak ang kanyang mga kalagayan nung siya'y bata pa. May mga batang ganun nakakalimutan. Nanay niya nag-aalaga. Tatay niya nagtatrabaho para sa kanya. Igalang ninyo. Igalang po ninyo ang inyong mga magulang. Kaya ko sinasabing ninyo sapagkat patay ng tatay ko at nanay ko. Kaya kayong may mga magulang pa, sana po igalang natin. May iba pa bang responsibilidad ang mga anak na iniatang ang Diyos para sa kanilang mga magulang? Next slide po. Ganito ang ating mababasa. Sa unang Timoteo 5, eto na ka, bigyan mo ng kaukulang pansin at tulong ang mga byuda na wala ng ibang inaasahan. Isipin yung salita ni Pablo kay Timoteo. Bigyan mo ng kaukulang pansin at tulong ang mga byuda. Ngunit kung may mga anak o apo ang isang byuda, silang dapat kumalinga sa kanyang bilang pagpapakita ng takot nila sa Diyos at bilang pagtanaw ng utang na loob sa magulang nila sapagkat nakalulugod ito sa Diyos. May iba pa bang responsibilidad
ang mga anak na iniatang sa kanila ng Diyos para sa kanilang mga magulang? Meron po. Bigyan na natin ng pansin. Huwag nating hindi pinapansin ng tatay at nanay natin. Lalo na po kung sila po'y nagkakaedad na. Papansinin mo, lalo yung byuda, wala nang asawa, siya na lang mag-isa. Lalong lungkot ang naghahari sa kanyang damdamin habang tumatanda siya. Bigyan ng kaukulang pansin, tulong. Sino ang pinapananagot ng Diyos? Tanginong iniatang yung tungkulin at responsibilidad na tulungan ang mga magulang, lalo yung mga magulang na matanda na, yung mga anak at apo. Ano ang ating napatutunayan kung ang mga anak at apo ay kumakalinga sa kanilang mga magulang, sa mga lolo't lola nila? Sila ang wikang dapat kumalinga sa kanya bilang pagpapakita ng takot nila sa Diyos at bilang pagtanaw ng utang na loob sa kanilang magulang. Nakalulugod ito sa Diyos. Na makatuwid, kung ang mga anak at mga apo ay pinagtatawanan ang kanilang nanay, ang kanilang tatay, nilalait ang kanilang lolo't lola, nalulumbay ang Diyos sa kanila. Nagdaramdam ang Diyos sa kanila. Binigyan din diyan ng Apostol Pablo ang kahalagahan ng paggalang sa mga tao at lalo na sa ating mga magulang. Maging sa lolo't lola po natin, mga kapatid. Binibigyang diin ng Apostol Pablo po dyan. Itinuro ng Apostol Pablo na hindi lamang ang mga anak ang may sagutin, kundi pati na rin ang ating mga apo. Mga apo, may tungkulin din po kayo sa inyong mga lolo't lola. Sustentuhan ninyo. Kausapin ninyo ang lolo't lola ninyo hanggat nandiyan pa sila. Sapagkat ang mga lolo't lola, pag may mga apo na, mas mahal nila yung apo nila kaysa mga anak pa nila. Sa totoo lang. Hindi po ba? Kalaro nila, kausap nila. Kaya yan po ay dapat na maghari sa atin. Sa loob ng iglesia ni Yahushua, maging kayo po na nakikinig at inaabot ng ganitong mga aral ng Diyos na ating napag-aaralan ngayon, sana po ating sundin ito para matupad yung sinabi ni Dr. Jose Rizal, the youth is the hope of our nation. Ang kabataan ng pag-asa ng ating bansa. Saan mang bansa naroon yun. Pagka mga batay nahubog sa paggalang sa kapwa-tao at pagmamahal sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga lolo't lola, magiging mapayapa ang lipunan. Masarap mabuhay at mapayapa ang kapaligiran. Tungkulin din ba na pang-sibil, civil obligation, yung alagaan ng mga anak at apo ang kanilang magulang, maging ang kanilang lolo't lola? Kung tawagin po natin yan ay filial responsibility. Meron bang filial responsibility? Ibig sabihin, mga anak dapat alagaan yung mga magulang, maging ang lolo't lola. Pakinggan po natin dito. Next slide. Babasa tayo ng referensya. Sa Wikipedia, batas sa pananagutan ng mga filial. Filial, yan. Filial responsibility laws. Filial support laws. Filial piety laws. Ay mga batas sa Estados Unidos na nagpapataw ng tungkulin. Karaniwan sa mga adultong anak para sa suporta ng kanilang mahihirap na magulang. Ang mga naturang batas ay maaaring ipatupad ng mga pamahalaan o pribadong entidad at maaaring nasa estado o pambansang antas. Habang ang karamihan sa mga batas sa filial responsibility ay nag-iisip ng pagpapatupad ng sibil. Aba, pag sinabing sibil, pang-gobyerno yan. Di ba? Panglipunan yan. Ang ilan ay kinabibilangan ng mga parusa sa kriminal para sa mga adultong bata. Nakita ninyo? Kaya yan ay ating mababakas. Sa Estados Unidos ng Amerika, nagpapataw ng tungkulin
ang Amerika para sa mga adultong anak na kanila pong lingapin ang kanilang mga magulang. Suportahan ang mahihirap na magulang. Kaya batas pala yan. Kaya yan po'y isang criminal act, isang gawaing kriminal pagkang isang anak at mga apo ay naging pabaya sa mga matatanda nilang mga magulang. Criminal case pala yan, mga kapatid. Ano pa ang sabi? Ito pa, next slide. Basahin pa natin ito, ang ating reference. Ang bagong lumang panahon, isinulat ni Jane Gross, mga estado na may mga batas na filial responsibility. Ito sa Amerika lamang, no? Ito yung mga estado na mayroong filial responsibility, may sagutin na mga anak at mga apo na kanilang suportahan ang matatanda nilang mga magulang, lalo yung wala ng kakayahan. Alaska, Arkansas, California, Connecticut, Delaware, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Maryland, ayan, Massachusetts, Mississippi, Montana, Nevada, New Hampshire, New Jersey, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Dakota, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia, at West Virginia. Pinelli Law Firm ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang mga batas sa pananagutan sa pagpilial ay hindi malawak na ipinatutupad ay dahil sa katotohanan na sa konteksto ng mga programa ng pamahalaan na nakabatay sa mga pangangailangan tulad ng Medicaid. Ang Medicaid kasi binibigay sa mga matatanda po yan eh. Kaya kung kami sa may mga ibang estado na hindi ipinatutupad yung filial responsibility aside from the states that we have already read, ano po? Eh dahil nga po ang iba, mayroon naman silang Medicaid, kaya hayaan nyo na sila. Kaya na nila yan. Huwag ganoon. Kunti lang naman ang matatanggap ng mga matatandang magulang natin at mga lolo, di ba? Ang federal na batas ay nagbabawal sa mga estado mula sa pagsasaalang-alang sa pangangailangan sa pangangailangan pananagutan sa pananalapi ng sinumang tao maliban sa isang asawa sa pagtukoy kung ang isang aplikante ay karapat-dapat. Yung pag nag-apply ng Medicaid bang iba disapprove, ang iba approve, di ba? Di kung walang Medicaid, lalong hirap yung nanay at tatay natin. Paano ba naman yan? Ikaw na may hanap buhay bilang anak, may lingap naman sa nanay. Kahit konti, sabi nga kahit konting pansin. Ano pa? Gayunpaman, tulad ng maraming mga lokal na program na naglalayong tulungan ang mga matatanda na patuloy na makipaglaban sa kawalan ng bayad, no? Ibig sabihin, kulang sila sa kwarta. Maraming mga estado ang maaaring isaalang-alang ang mga agresibong pagpapatupad ng kanilang mga batas sa responsibilidad ng paghahain. Pinapayagan ng 21 estado, 21 states, ang mga demanda na mabawi ang mga suporta sa pananalapi. Minsan may mga ganun yung mga matatanda, binabawian ng suporta, di ba, ng gobyerno. Ewan ko kung bakit ganun. Lalo dito sa Amerika. Ang mga partido na pinapayagan na magdala ng naturang kaso ay nag-iiba ng estado sa estado. Kaya depende yan sa estado, di po ba? Kung saan state ka, mayroong filial responsibility law, natutupad po yun. Pagka hindi mo ginawa po yun, criminal act po yun. May kasong kriminal. Sa ilang mga estado, tanging ang mga magulang mismo ang maaaring maghain ng isang claim. May mga ibang estado po na ang mga magulang ang siyang mismong naghahain ng claim na sila'y hindi sinusuportahan ng kanilang mga anak at mga apo. At yun ay karapatan po nila yun, mga kapatid. Sa ibang estado, ang county, state public agencies o ang mga creditors ng magulang ang maaaring magsampa ng kaso. Pwede pa silang tulungan ng ibang ahensya. Kung gusto mong mag-file ng criminal act sa iyong anak o apo na nilabag yung filial responsibility, pwede pang tulungan sila ng mga iba't ibang ahensya.
Sa 12, ang sabi ito sa 12 estado, maaring ipataw ang mga parusa sa kriminal sa mga adultong anak na hindi sumusuporta sa kanilang mga magulang. 3 estado ang nagpapahintulot sa parehong sibil at kriminal na parusa. Sa ilang mga estado, ang mga bata ay pinawalang sala mula sa kanilang responsibilidad sa pilyal kung wala silang sapat na kita upang makatulong. O, o kung sila ay inabandona bilang mga bata ng magulang. May mga ibang estado po na pinapawalang halaga yung filial responsibility sa isang anak o apo kung talagang wala silang kakayahan. Maaring may hanap buhay nga po pero kapos na kapos, di po ba? O kaya yung mga batay biktima ng abandonment ng kanilang mga magulang. Siyempre, kung sila inabandona ng kanilang mga magulang, sino po ang aalagaan ng mga anak? Di wala, di po ba? Ano pa po ang sabi kaugnay ng filial law? Next slide. Ganitong ating mababasa mga kapatid. Sa Canada, ang bawat lalawigan ng Canada, maliban sa Alberta at British Columbia, ay may mga batas sa suporta sa filial sa mga libro, bagaman ang mga batas na ito ay napakabihirang ipatupad. Ganun pala sa Canada, sa British Columbia, ano po, maliban lang sa Alberta. May isa libro, mayroon silang filial law about filial responsibility of the children and even the great-grandchildren towards their lolo, lola at mga magulang. Bagaman ang mga batas na ito ay napakabihirang ipatupad. Hindi tulad ng Estados Unidos, kung saan ang mga batas sa pananagutan ng filial ay batay sa mga batas ng mahihirap na Ingles. Ang mga batas sa responsibilidad ng filial ay ipinatupad ng mga lalawigan ng Canada bilang tugon sa malupit na kondisyon ng ekonomiya ng Great Depression. Ipinatupad nila yan sa Canada noon, lalo nung panahon ng Great Depression. Sa kabila ng opisyal na pagpasa ng mga batas na ito, napakakaunting mga magulang ang naghangad ng pagpapatupad ng mga batas na ito ng mga hukuman na may isang pag-aaral na natagpuan lamang ang 58 na iniulat na mga kaso sa mga taon sa pagitan ng 1933 at 1963. Di ba niyo napapansin po niyan? Sa kabila ng opisyal na pagpasa ng mga batas, yung filial responsibility of the children towards their parents, aging father and mother, napakakaunting mga magulang ang naghahangad ng pagpapatupad ng mga batas na ito. Ibig lang sabihin, nandoon pa rin yung pagmamahal ng nanay at tatay. Kahit alam nilang tungkulin, pwede silang mag-file ng claim against sa mga anak nila. Pero dahil sa kanilang pagmamahal, hindi na nila, sabi nga, inaasunto o kinakasuhan ang kanilang mga anak sa kanilang filial responsibility towards their parents. Hindi po ba mga kapatid? Kaugnay niyan, ano pang pahayag dito sa ating sunod na babasahin? Ito po mga kapatid, pakinggan po natin ito. Next slide. Ito po ang ating mababasa. Sa Europa naman ito, ano? Sa Alemanya, ang mga taong may kaugnayan sa isang direktang linya, lolo at lola, magulang, anak, apo. Yan ang direktang linya. Lineage, yung ating pong pedigree, yung ating lahi. Yan ang close sa atin. Lolo, lola, magulang, anak, apo. Ay kinakailang suportahan ng isa't isa. Kabilang dito mga bata na may mahihirap na magulang. Eltor non ter haud, suporta sa mga magulang. Sa France, ang mga malapit na kamag-anak tulad ng mga anak, magulang at asawa, ay kinakailangang suportahan ang isa't isa sa kaso ng pangangailangan. Pagpapanatili ng obligasyon tungkulin na suportahan ang mga magulang at ang isa't isa. Kasi may mga anak din kasi handicap. Tungkulin din ng mga magulang, maging ng mga lolo't lolang malakas pa, lingapin yung handicap na apo, handicap na anak. Masama din po na pabayaan ng mga magulang ang kanilang mga anak na walang kakayahang maglakad,
kumain, sapagkat ipinanganak siyang kawawa. Sabi nga, may disability, di po ba? Kaya ang sabi nga dyan tungkulin na tulungan at suportahan ang isa't isa. So hindi lang anak sa magulang, kundi pati mga anak sa mga magulang towards sa kanilang mga anak na mga, sabi nga, may disability. Tungkulin po yun. Huwag nating ibigay sa ibang tao. Hindi komot ang anak natin ay may problema. Ipamimigay na lang natin at kung tratuhin natin ay ganun na lang. Inaapi natin, binabaliwala natin ang daing. Huwag naman po. Sana maghari talaga. Yan ang gusto ng Panginoon Diyos sa iglesia. Kayang iglesia tinulad sa isang katawan ang mga kapatid, mga followers ni Yahushua may malasakit sa isa't isa. Di ba mga kapatid? Ano pang sabi kaugnay ng filial responsibility pagdating po sa lugar na, ito next slide, puntahan po natin. Sa Asia, pangunahing lathalain, filial piety, Singapore, pinatutupad yan, Taiwan, India, at mainland China. Kriminalisado ang pagtanggi sa pinansyal o emosyonal na suporta para sa mga matatandang magulang ng isang tao. Pilipinas, 15 Kongreso ng Republika ng Pilipinas, unang regular na sesyon. Yan po ay sa Asia na. Hindi lang sa Europa, Canada, hindi lamang po sa France, hindi lamang sa Estados Unidos ng Amerika, ipinatutupad ang filial piety, yung filial responsibility, kundi maging yan po sa Asia, katulad ng Singapore, Taiwan, India, mainland China, at maging sa ating bansa. Meron palang ganon, mga kapatid. At ang nagpasa niyan ay isang senador. Siguro kaya niya ipinasa yun sapagkat nakikita niya ang mga kawalang galang na mga anak sa magulang at maraming mga magulang ang nagpapalimos. Kung hindi man marami, may mga magulang na nagpapalimos at kapos may sakit na sa lansangan. Filial responsibility ay tungkulin din ng mga Pilipino, maging ng mga ibang tao na nasa iba't ibang bansa na nandiyan po sa ating lugar sa Asia. Mga kapatid, sabi nung iba, yan naman po kapatid, ano lang naman yan, civilian Yeah. Criminal act po yan. Sila, sabi nga, teka muna, ang naglagda naman ng wika niyan, di ba, mga taong gobyerno? Yung filial responsibility, hindi kapatid. Tandaan naman natin itong salita ng Diyos. Pakinggan natin, next slide. Ganun dapat nating ialang-alang sa mga ipinasya ng gobyerno. Magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan, sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos. At siya ang naglagay sa mga namumuno sa kanilang pwesto. Kaya ang mga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At dahil dito, parurusahan niya sila. Ang gobyerno, lagay ng Diyos yan. Para sila po ang maglapat ng parusa sa dapat parusahan at saka kapurihan sa dapat papurihan. Hindi po ba? Kaya ang tungkulin ay magpasakop ang wika kayo sa lahat kayo, sa mga namumuno sa pamahalaan. Hanggat ang ipinatutupad nila ay naaayon sa batas at naaayon sa kalooban ng Diyos, pasakop tayo. Bakit? Sapagkat ang Diyos po ang naglagay sa kanila sa pwesto. Kaya ano sama kapag tayo ay hindi nagpasakop partikular pagdating sa filial responsibility, yung responsibility ng children towards their aging parents, father and mother, including their grandparents. Ang sabi ng ating nabasa po, lumalaban kayo sa itinalaga ng Diyos. Parurusahan kayo ng Panginoon Diyos. Kaya ang pagpapabaya sa pangangalaga sa mga matatandang magulang ay hindi lamang isang paglabag sa moralidad laban sa banal na batas. Ito rin ay bumubuo ng paglabag sa mga obligasyong legal. Ang pagkakasala na ito'y nagiging mas grabe kapag ang mga maimpluwensyang individual tulad ng mga social media, mga influencer, mga leader ng relihiyon ay hindi ipinatutupad. Maaring ipinangangaro nila ito sa kanilang mga miyembro
pero sila mismo ang nakakitaan ng paglabag para silang mga mapagpaimbabaw. Nagiging kawawa ang tatay at nanay. Nagiging kawawa at kahabag-habag ang isang ina na kung kailan siya tumanda at nangangailangan ng kamay na tutulong sa kanya, naaalalay sa kanya, wala siyang makitang kamay ni isa man sa kanyang mga anak. Kawawa na magulang. Sa makatuwid ang mga kabataan na nagpapabaya o mga anak na nagpapabaya sa kanilang mga magulang, nakagagawa po sila ng isang criminal act. Nalalabag nila ang filial responsibility. Nalalabag nila ang kalooban ng Diyos. Ano sabi ng Biblia kaugnay diyan? Mga mahal na kapatid, mabuti ba yung ganong mga anak? Maaring i-claim nila, may pananampalataya ko. Naniniwala ako sa Diyos. Ito ang sabi ng Biblia. Pero hindi mo nililingap ang tatay mo, nanay mo. Ito, next slide. Ganito po ang nakasulat, mga kapatid. Pakinggan po natin. Lalo na sa sariling pamilya, tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga hindi sumasampalataya. Alam niyo, pag binasa natin yan, doon po sa English, na Biblia, sa easy to read version, ang sabi ay sa Tagalog na, dapat nilang alagaan ang kanilang sariling pamilya. Kung hindi nila ginagawa yon, kung gayon hindi nila tinatanggap ang pinaniniwalaan natin, mas masahol pa sila sa isang taong hindi man lang naniniwala sa Diyos. Kaya pagka ang tungkulin ng magulang sa anak hindi niya ginagampanan, ang tungkulin ng anak sa magulang hindi niya ginagawa, yung filial responsibility. Ang katulad natin ay mas masahol pa sa hindi sumasampalataya. Katumbas, mas masahol pa sa isang taong hindi man lang naniniwala sa Diyos. Totoo po yan, sapagkat ang kahayagan ng pananampalataya sa Diyos ay yung mabubuting gawa. Pero hindi natin ginagawa po yun sa ating kapwa, lalo na sa ating mga magulang. Mas masahol pa tayo sa mga taong ateo, ayaw man lang maniwala sa Diyos. Ganong katindi, ganong kahigpit ang aral ng Diyos na yan ng pagpapabaya sa pamilya at pagpapabaya ng mga anak sa magulang at maging ng mga magulang sa anak. Mga kapatid, ano ang pangako naman ni Yahuwah sa mga anak? Na gumagalang, sumusunod, nagmamalasakit, damang-dama mo ang pag-ibig sa kanila. Pakinggan ninyo, towards sa kanilang mga magulang. Ito po nakasulat. Next slide. Sa Exodo, sa 20:12, sa Efeso. Next slide. Ganito ang ating matutunghayan, mga kapatid. Igalang ninyo ang inyong ama't ina para mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinibigay ko sa inyo. Yan ay noong pa. Aklat ng Exodo. Kabilang po yan sa Tanak o sa Torah. Noong pang-una, utos na, igalang ninyo ang inyong ama't ina para mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinibigay ko sa inyo. Kung noon ay may mga utos na itinigil na sa panahon natin, katulad ng pangingilin ng Sabat, noon ay utos po yan sa panahon nila Moises. Pero nung dumating ng Mesiyas, siya ang ating Sabat, ang Sabat na paraan ng Yahushua ang ating sinusunod. Itinigil na yung gawain katulad noong panahon ng Israel. Pero yung paggalang sa ama't ina, utos noon, ngayon. Sa 6:1, mga anak, sundin nyo ang mga magulang nyo. Dahil ito ang nararapat gawin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Igalang nyo ang inyong ama't ina. Magkapareho o hindi? Exodo 20:12, igalang ninyong inyong ama't ina. Sa 2 ng Efeso Kapitulo 6, igalang niyo ang inyong ama't ina, magkapareho hindi. Sa makatuwid, ang paggalang sa ama't ina ay utos na noon at magpahanggang ngayon at maging sa panghinaharap, yan ay patuloy na iniutos ng Panginoon. Katunayang napakahalaga
ng paggalang at pag-ibig, pagsuporta sa ating mga magulang. Ang sabi pa ng Biblia, ito ang unang utos na may kasamang pangako. Unang utos na may kasamang pangako. Magbasa kayo ng Biblia, mga kapatid at mga panauhin. Maghanap kayo ng mga talata na mayroong pong utos na may kasamang pangako. Unang utos na may kasamang pangako. Walang iba kundi ang paggalang sa ama't ina. At ang sabi, ano yung pangako niya? At itong pangako, giginhawa ka at hahaba ang buhay mo rito sa lupa. Sinong anak ang gustong mamuhay na nagdarahop tapos walang maisain, walang maipag-aral sa kanyang mga anak? Walang kaginhawahan. Siya ang anak na walang galang sa ama't ina. Pero kapag tayo may paggalang sa ating ama't ina, giginhawa ang buhay. Hahaba ang buhay natin dito sa lupa. Mga mahal na kapatid, tayong mga iglesia ni Yahushua, hindi lamang sapat na ito'y ating napakinggan. Bulayin natin, magbalik tanaw tayo. Paano natin tinrato ang tatay natin? Paano natin tinrato ang nanay natin? Masarap na ating paglingkuran sila. Maaaring minsan, naapekto na isip nila dahil sa mga gamot siguro. Pero sa kabila ng kanilang kalagayan, ibig lang sabihin, higit na kailangan nilang paglingap. Sa kalagayan yung higit ang kailangan nilang pagpapadama na sila'y mahal natin. Mga anak, mahalin po ninyo ang inyong mga magulang. Mahalin natin ang ating mga mahal sa buhay. Pagka ito ang ating gagawin, ang Diyos na si Yahuwah ay lalo nating makakasama habang tumitindi at patindi ng patindi ang hirap sa pagdadala ng buhay. Giginhawa tayo. Hahaba ang buhay natin. Kung kaya may mga magulang tayong aping-api, alam nila mayroong filial responsibility ang kanilang mga anak. Pero bakit hindi sila naghahain ng kaso? Ba't hindi nila kinakasuhan ng kanilang mga anak? Bagamat karapatan nila yon. Sapagkat mahal nila ang kanilang mga anak. Siguro ang isang nanay, ang isang tatay, alam niya na siya'y pinababayaan ng kanyang mga anak. Alam niya pwede niyang asuntuhin sila. May pagluha na lang na lumalapit sa Diyos. Sinasabi, Ama, bahala ka na po sa amin. Huwag mo pong pababayaan ang aming mga anak. Siguro pinapanalangin pa nila ang kanilang mga anak na nagpapabaya sa kanila. Dingapin mo po sila. Sa konting panahon na natitira sa buhay namin, ikaw po ang aming pag-asa. Ikaw po ang aming pong tanging inaasahan. Pero hindi yun ang ating dapat po, mga kapatid, na maging linya bilang mga Yahushyan. Huwag tayong tumulad sa mga tao ng sanglibutan. Tatalikuran ng nanay at tatay. Kailangan po sa atin maging close tayo sa ating tatay at nanay hanggat may nandyan sila. Darating ang panahon, tayo paghihiwalayin ng kamatayan. Sa gusto tayo natin, mga kapatid, papanaw tayong maligaya, masaya. Kung ang isa't isa sa miyembro ng pamilya ay nagtutulungan, nagmamahalan, pati na rin yung ating kapwa. Yan ho ang ating ipapanalangin, mga mahal na kapatid. Aming Ama, Yahuwah, napakasarap pakinggan itong mga aral mo. Salamat po. Binibigyan mo kami ng kaalaman para kami po ay huwag maligaw ng landas.
Ang gusto mo, makita mo po ang isang mapayapa na pamilya kapagka ang mga anak, ang mga magulang, ginagampanan ang mga tungkulin sa isa't isa. Sana makita mo po sa amin ang pagmamalasakit sapagkat hindi naman kami magtatagal sa mundo. Walang bata, walang matanda. Dumating na yung panahon namin, papanaw kami sa gusto't ayaw namin. Kaya habang kami po'y nagkakasama at buhay pa, sana makita po ang pagmamalasakitan. Lalo na kapag matanda na ang aming mga magulang. Pakinggan namin ang daing nila, lalo ng aming ina, sapagkat masigit ang sakripisyo ng aming nanay, ng aming pong mag-ina kaysa sa aming tatay. Yan ang totoo, sapagkat sila ang nagdalang tao, sila ang nag-aruga, sila ang nagpalaki. Kaya sana pag sila po ay dumadaing at nangangailangan, may nararamdamang hindi mabuti sa katawan nila, sana naman po pakinggan ng mga anak, saklolohan, tulungan, at ipagamot para madugtungan ang buhay. Salamat po sa aral na ito. Kay buti mo, Ama. Mahal na mahal mo ang mga anak mo. Naway mamalagi kami sa ganitong pagsunod. Sa ngalan ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua, na aming tagapagligtas. Amen. Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na paikilakip ng Espiritu Santo, sinawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, meron tayong ilang mga tagubilin. You can give your donations at www.opirpa.com and offerings at churchofyahushua.org. Please join us every Thursday, 9 p.m. Eastern Time and 6 p.m. Pacific Time for our Bible study program called 1001 Berean Questions. Growing Up Yahushua can be viewed via YouTube and Facebook. At saka yung 1 Timothy, first of all, then, I urge that petitions, prayers, requests, and thanksgivings be offered to God for all people, for kings and all others who are in authority, that we may live a quiet and peaceful life with all reverence toward God and with proper conduct. Yan po ang ating mga tagubilin. Hanggang diyan po at tayo natatapos. Mga kapatid, mag-ingat po tayo. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y dinggin. Mga labing ang iglesia, ipagtanggol ang katwiran gamit ang sandata niya. Tayo ay manindigan. Sa ating